Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, Spotify, Apple Podcasts, this is your show. Maraming salamat. Mga bisita po natin ngayong hapon ay mahuhusay na mga artista. Pero kakausapin ho natin sila ngayon bilang mga magulang. Naitay Kapuso, please welcome Yasmin Curdy and Alfred Vargas. Para tayo nag-usap. Magandang hapon sa inyong dalawa, please. Make yourselves comfortable. Kumusta kayong dalawa? Mabuti naman. Kumukuha tayong lakas sa Panginoon tsaka sa pamilya natin. We're doing okay. Ikaw, kumusta? I'm doing okay, Tito Boy. That's good. Dahil napakahirap ng tanong na ito sagutin ngayon. Di ba? Sa lahat ng nangyayari, I'm not being negative, but there's a certain vibe na parang kailangan may gawin tayo para mas gumaan ang buhay. With everything that we're seeing, we're hearing. At isa na dito yung ating pag-uusapan. I was in Tacloban last Monday, a week ago, June 22. Malaking balita doon dahil galing ako Samar, hindi kami makadaan sa ilang mga daan dahil yung elementary school kung saan naganap po yung barilan involving itong mga bata ay dinadaanan papuntang airport. So, nalaman namin yung balita. Kayo bilang mga magulang, nung narinig nyo na may 15 years old at may isang 14 years old, hawak ang mga baril, na maril doon sa loob ng classrooms, ano ang inyong naging reaksyon? Una sa lahat, nakikiramay po ako sa mga naulila. Yung mga, ang hirap, hindi ko ma-imagine na mauuna pa sa'yo yung anak mo. 'Di ba? Yun, ang sakit nun eh. And yung feeling, I think, sa nakikita ko, parang ticking bomb talaga siya, Tito Boy, na anytime, dahil dun kung paano i-handle ng mga schools, yung mga maliliit na incidents, tapos hindi nila tinutuunan ng pansin. Tapos biglang sasabog, mga ganito, 'di ba? Yung mga nangyayari ngayong violence. And nakakalungkot, nakakatakot, nakakaalarma yung mga nangyayari kasi alam mo namin mas malalim na problema ang lahat. Mental health, family communication, social environment, 'di ba? Yan yung mga bagay na siguro dapat tuunan natin ng pansin. Kaya nga importante na sa bahay talagang lagi mong kausapin yung anak mo, tingnan mo yung mga unusual behaviors niya, kung meron bang nababago. Tapos hindi lang kasi academics ang dapat chine-check sa bata, dapat yung emotional well-being din ng bata. Tama. Oo. Yung kabuuan, ika nga. Opo. Alf, ikaw? Ako, Tito Boy, grabe, kinilabutan ako sa takot. As a parent, ng sakit nakakadurog ng puso. And syempre, nakikiramay tayo sa pamilya ng mga biktima. And yung mga nasakta, nasugatan, sana gumaling sila kaagad at maging okay sila with psychosocial support. Pero kasi, nung nakita ko to sa balita, kinilabutan kaagad ako kasi as a father, naramdaman ko yung sakit, tsaka yung gulat na sobra na talaga. And ito nag-uugat kasi ito sa pambubuli eh. Lalo na narinig natin from PNP, sinabi nila malaki ang dito, ang bullying na issue dito. And for me, sinabi ko talaga sa sarili ko any form of bullying should not be tolerated. Tama. At nakakakilabot itong insidente na ito dahil the following days after the incident, nakita natin nabasa ko yung conversation nung mga bata. Yes. Na hindi ito spontaneous. Na may plano, may planning involved. With discernment. Well, that's a very, very important word. With you know, yung discernment. Kasi iyan ay nasa batas. 15 years old plus ka, di ba? 15 years old and 1 day, hanggang 18. With discernment, iba yun. Without discernment. Criminal liability yun. Sabi mapupunta ka sa diversion program. Ganun no, but rehabilitation and intervention below 15 years old. Below Yes, 15 years old. Like 15 Diba? and below. Correct. Wala kang criminal liability but you have civil liability. Yung parents ang magbabayad. Pero hindi tayo mga abogado, pero sa aking mga pagbabasa, ang kabayaran parati ang pinag-uusapan. Di ba? Yung bayad. Yes. Pero
para sa akin, paano yung mga Pinas lang? Paano, but let's not even go there yet. Ang gusto ko lang itanong sa inyong palagay, gaano kalaki dito sa usaping ito ang papel ng online games, social media, sa behavior ng mga bata? Para sa akin, malaki yung papel niyan. So, ako, I stand with Bam Aquino na dapat i-regulate natin yan, i-calibrate natin, pero not naman blanket. Easier said than done. How do you regulate it at this point in time? Well, we have to rely Kailangan on... pag-usapan, no? We have to rely on science-based approach palagi pagdating dyan. Pero yung nakikita kong mas malalim na problema talaga dito, yung responsibility ng parents. Kasi si presidente natin nagsalita na, DSWD nagsalita na, DepEd nagsalita na, PNP nagsalita na, pati yung LGU, pati yung school nagsalita na rin. Pero no amount of systems can really address this kapag yung magulang mo yung nagiging pabaya. Di ba? Hindi ka na nababantayan, hindi natuturo sa yung tama at mali. And for me, yun talaga yung nakikita ko. Kasi nagsimula lahat yung pag sinasabi nila na larong bata lang yan, okay lang yan. So, video games, larong bata yan. Pero tingnan nyo nangyari. So, yung mga maliliit na mga bagay, nagpapatong-patong, tapos lalaki yan. So base dun sa sinasabi mo, Alfie, ang sinasabi mo ay dapat merong responsibilidad na mas malaki ang mga magulang. Yes. Sa mga pagkakataong ganito, instead of just paying, halimbawa, damages, or ang sinasabi mo ba na kung halimbawa ang karampatang parusa ay pagkakulong, dapat makulong ang magulang? Hindi, sa akin dapat they should take responsibility. But Not what is that necessarily taking makulong. responsibility? Pwedeng community service, pwedeng psychosocial support, pwedeng mga seminar, at pwede ring kulong. Okay. Kapag ikaw, bilang isang magulang, ay nakakasama ka sa anak mo, tapos yung anak mo ay nakakasakit na. Tulad ng pangyayari. Okay lang yung nakakasakit, pero pag nakakapatay para sa akin, iba na. Para sa akin, Tito Boy, Yung mga heinous crimes. basta masaktan Iba yung anak mo, dapat hindi nila maranasan Iba ng yun. usapang ito. Katulad ng nangyari halimbawa sa Tacloban, ilan ang nasaktan, Yes. pero ilan ngayon ang bilang ng namatay? Parang Tatlo. nasa tatlo yata. Nasa tatlo. What is your take on video Social games media. and social Yeah. media? Ako mismo, Tito Boy, I play the game. I'm a gamer too. What are you toying? Roblox? So, yung Yan bang tawag? Roblox? I'm sorry. That app, hindi ko pinaluro sa anak ko yan. Kasi I played it It's role-playing, and then ang dami nangyayari inside. And then there are strangers who would chat with you dun sa anak mo. So I told Ayesha na wag nang laruin yan. So, pero kami... Pero sinubukan mo. Sinubukan ko muna. Ano yun? What Nilalaro is it? ko siya. Meron siyang iba-ibang games inside. Tapos iba-ibang rooms. Pero meron bang elemento ang laro na yun na nag-uudyok sa bata para maging violent? Sa nakita ko, hindi ko nakita yung violence part. Nakita ko yung safety ng anak ko dahil may strangers na kumakausap. Ayun. Yun ang nakita ko. Oo. Pero kami ang dalawa ng anak ko, like, we play ML together, Okay. we play video games. Kaya yun ang ginagawa ko. And yung when it comes to social media naman, kinoconnect ko yung account niya sa akin para kilala ko kung sino kinakausap niya, kung ano yung mga kinoconsume niyang apps. At sino ang kumakausap sa kanya? Sino kumakausap sa kanya. So, yun yung lagi kong mga chine-check sa anak ko. Kasi, syempre, minor pa din And yan. Ayesha doesn't mind. Doesn't mind. You explain to your daughter. I explain it to her. Kasi yung Gorbox, Yes. brinif ako ng aking assistant, si Jam, Del Rosario ngayong hapon, kasi wala akong kaide-ideya. Ang delikado dito ay may community of kids, no? Halimbawa, sasabihin ko sana tayong tatlo. May community of kids, nag-uusap-usap ito. And they're basically just, correct me if I'm wrong, ako po'y brinif lamang, they're talking about a prize, a trophy. Pero itong trophy na ito may challenge. Lumabas ka ng bahay, maghubad ka, mapapasayo ang trophy. Sunugin mo ang bahay. You know, I'm trying to talk about this. Gabayan niyo po ang mga bata, mga nanay, tatay. Dahil importante na napapag-usapan ito natin lahat. Hanggang dumadating na yung mga violent na mga aksyon para mapasa iyo yung trophy. Kaya pag developing pa lamang ang iyong mind, siyempre ang bata ay wala namang, how do you actually assess what is right and what is wrong? Kaya mainit na pinag-uusapan ho ngayon, yung katulad ng sinabi mo, na isinusulong ng ating kaibigang Bam Aquino sa Senado, na ibaba yung age of criminal. Yes. Tama ba ko? Hindi lang social. Yes. Criminal liability. Ang criminal liability po, ang pagkakaiba, yung social responsibility na pupunta lamang po sa intervention at saka rehabilitation. Yung krimen, ibang usapan. Yes. What is your take on that? Ang pagbaba ng age of criminal liability, dapat ba mula 15 ito'y ibaba sa 12? Para sa akin, kung nawe-weaponize na nila at nagagamit ng mga
mga bata para gumawa ng krimen ang isang batas, then, ibig sabihin may loophole. Ibig sabihin, kailangan suriin ng mambabatas natin para hindi mangyari yung mga ganito. Kailangan talaga suriin nilang maayos with sensitivity kasi mga minors pa rin. So, Correct. you really have to, and kailangan to pag-aralan ng maayos. Ako sususugan ko yung sinabi niya. Science-based tayo. I'm open to it. And tingnan mo, yung dalawa dun sa Tacloban, merong 14, merong 15, pero magkaiba. At mas marami ang Yung- ibinaril ng 14. Yes. Oo. So open tayo dyan. Pero gusto lang natin science-based at mapag-aralan talaga kung ano yung tamang edad kung I get na it. pagbaba niyan. Tama naman. Para lamang sa kaalaman ng ating mga manonood, nag-research po kami ng konti. Ang mga bansa na nagbaba ng age of criminal liability ay ang China, mula 14 hanggang 12. 12 years old po. Hungary po, 14 to 12. Panama, 14 to 12. Denmark, 15 po, 14 na. South Korea, 14 to 13. So, ito'y hindi lamang po nangyayari dito sa Pilipinas, pero pinag-uusapan talaga ng buong bayan. Pagdating naman sa social media po, may mga ilang bansa na na-banned gumamit ng social media ang mga bata. 16 and below sa Australia, 15 and below sa France, 16 and below sa Portugal, Malaysia and Indonesia, 16 and below. Sa atin ay yan ay pinag-uusapan ho talaga. Kaya kailangan natin ng ating mga leaders, kailangan ng mga magulang, civil society to get involved. Yes, I think kailangan Simbahan. din ng stronger implementation when it comes to protection ng mga bata pagdating sa internet. Oo. Yes. You posted something. Kapag may sungay, disiplinahin habang bata pa. Exactly what did you mean by that? Kapag may nakikita kang mali, huwag mong ikonsinte. Kailangan sabihin mo sa Mismo. kanya kung ano ang tama at mali. Kaya tayo nandito to guide them. Yasmin, tanong, alam ba ng bullying bata na bully siya? At alam ba ng mga magulang ng bully na bata na bully ang kanilang anak? Kung ang nanay mismo bully, ano pa ang anak? Okay. Ako dito boy, singit ako dyan. Okay. Yung iba alam nila. Sigurado Pero hindi tayo lahat. dyan. Hindi lahat, alam Okay. nila yan. And sinususugan ko yung sinabi ni Yasmin. Kasi merong iba, kinukonsinti pa. And kahit alam na nila yung bully yung anak nila, gagawin ng lahat, kahit magsinungaling sa lahat, para lang ipagtanggol yung anak nila na nagkamali. Which in the end, kawawa yung anak nila na hindi nila kinorek. Ako naalala ko tuloy ang mga ibang bansa. Ito yung nasabi ko na dito sa ating munting palabas. Halimbawa, in countries like Japan, ang mga bata ay pumupunta sa eskwelahan, I think the first 2-3 years, hindi tinuturoan sumulat ng pangalan. Magandang asal ang Magandang itinuturo. There are countries like South Korea, in a study, may tinatawag silang Taegyo method, na ang pagpapalaki ng bata ay responsibilidad ng komunidad. Yes. Hindi lamang ng mga magulang. Tito Boy, It it takes a village Yes. to create. Okay, mabilisan lamang. So, bali, habang pinag-uusapan natin ito, ang inyong pananaw, dapat bang iban ang online game sa mga minor de edad? Yes, no? Yes, pero calibrated. Calibrated, ikaw, Yasmin. Hindi lahat. Kasi may mga age restriction naman. Social media, dapat bang iban? Sumunod sa age restriction ng ng apps. Okay. Yeah, agree. Pabor ba kayo na babaan ang age of criminal liability? From 15 to whatever age? Yes, pabor ako. Kung nawe-weaponize siya, I think kailangan ng amendment. Pareho kayo as parents got involved in incidents in the past. Ano ang inyong natutunan doon? I think nagreklamo ka laban sa eskwela. You had a case, unfortunately it was dismissed Yes. last May. Ano ang kwento dito? In the context of our discussion, ano yung mga leksyon na inyong natutunan at nais ibahagi, lalo na sa mga magulang na nagmamasid sa ating pag-uusap? Ang lahat ng yan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Pabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin Alfred and Yasmin. You had cases that had something to do with, bullying, etc. Ano ang nangyari, Yasmin? Dinimanda mo ang eskwelahan, nireklamo. Nireklamo ko sa DepEd. Until now, nandun lahat ng pruweba, including mga pictures, videos, convos, lahat na sa kanila na, Tito Boy. So, ako happy ako kasi I did my role as a parent. Dahil ito talaga yung gusto ng anak ko, ireklamo sila. Gusto ng bata. Gusto ng bata. At Siya saka, nagsabi sa tama akin. ba yung aking naalala na siya'y nabully dahil hindi lamang siya nag-respond doon sa
What was it? Ang daming nangyari. Like sabi na, for example, yung mga water bottle niya kinukuha sa bag, babalik after 2 weeks, and then ginang up, ayaw palabasin para kumain. Alam mo yon, tapos Napagkaisahan. Napagkaisahan. Saka nandun na eh, premeditated na eh, parang pinagplanuhan na nila, tapos lumalayo na siya the whole time, pero pinush pa din nila. Did you hear the side of the parents? Yeah, oo. Anong ang sinasabi? Syempre, i-defend nila yung gusto nilang i-defend. So ngayon nag-aantay ka ng desisyon galing sa DepEd. But you know, Tito Boy, ang isa sa mga natutunan ko dito talaga, based on experience talaga, napansin ko kasi yung mga schools, what they do is, pag nagkakaroon ng incident, pag nagre-release sila ng statement or legal statements dyan, lack of empathy and compassion. Yun ang nangyayari. Lack of empathy and compassion. Oo, yung mga statements nila, okay? Ang dapat kasi sa mga eskwelahan, meron silang open communication, dapat we work hand in hand. Kasi pinapasok ng mga magulang yung anak nila sa school, supposedly, kayo ang second parent, yan ang second house, to keep your child protected. Pero kung hindi nila magawa yun, di ba, nagre-release sila ng statement na bully in nature, what do you expect? Yung parang mga breeder kayo ng mga bullies dyan. Okay. Yun ang mangyayari sa inyo. Alfie, ikaw? Ako naman dito, Boy, pagkakaiba lang sa sitwasyon nila is nangyayari sa amin outside the school. Kaya nagkukumahog kami ngayon maghanap ng justice for my son. And kasi nangyari to sa mga swimming trainings at swimming competition, yung anak ko nilulunod several times. Na kahit na anong lapit namin, kahit na anong appeal namin doon sa magulang, binabaliwala kami, ginagaslight kami. Okay. Na-dismiss ito dahil, Hindi, ano ang sabi? dinimanda namin yung magulang kasi outside the school eh. Right, okay. So, responsibilidad nila, nandun sila sa mismong event na medyo may ginawang hindi maganda sa anak ko. Tapos talagang binuli. Were you also in pinagtawanan. the event? I was there in the event. Okay. Lumapit ako sa magulang, dinismiss din ako. Alright. So, kung lumapit ka na sa magulang, dinismiss ka na bilang parent ng nabully, lumapit na ako dun sa swimming team, lumapit na kami sa Philippine Sports Commission, pagkata sa PAI, Philippine Aquatics Incorporated, tapos wala na kaming choice. Sino pa tatakbuhan namin? Learning na yung anti-bullying law inside the premises of the school lang. Okay, and the case was dismissed It was on the ground, dismissed. on what ground? Actually, parang nagagaslight din yung situation namin kasi parang sinasabi doon, in general, with due respect to the processes, na sinasabi parang larong bata lang daw. At doon ako nasaktan. Parang, larong bata ba to? Kung nilulunod yung anak ko tapos ma-injure siya. Diba? Of course, it is nothing compared to what happened in Tacloban, pero what happened in Tacloban was preceded by little acts of bullying na pinalampas, hinayaan, kinunsinte. Oo. Final message, maikli lamang, sa mga magulang na nagmamasid. Sa mga magulang po na nagmamasid or sa mga magulang din po ng mga nabully, hindi po kayo nag-iisa. And we have to fight this out together. And wag niyo pong iisipin, helpless tayo. Meron at meron po tayong matatakbuhan. And kailangan labanan natin talaga ang pang-aapi at pang-aabuso, ang pang-alipusta. Yasmin, go ahead. Sa mga magulang, maging mapanuri kayo sa pag-select nyo ng school. Hindi yung parang magse-select lang kayo dahil sa pangalan. Hanapin nyo yung policy nila, handbook nila, sa kayo mga past incidents nila at paano nila hinandle. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming usapan. Kita-kita po tayo bukas. At goodbye for now. God bless.